Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1631. Pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, nagpatuloy si Charlotte. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang kalagayan ni Nancy, kailangang ipagpaliban ang kasal. Magandang pagkakataon ito para sa atin. Naiintindihan ko. Napabuntong hininga si Lupin. Si Nancy ay may ama at si Chris lamang ang dapat sisihin sa nangyari sa kanya. Paano kanya masisisi? Hindi mo kailangang makonsensya. Nakokonsensya pa rin ako, pero ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko, sabi ni Charlotte habang nakakunot ang noo. Tumingin siya sa kanyang relo at nagmadaling nagsalita. Bilasan mo ang pagmamaneho. Nauubusan na tayo ng oras. Naiintindihan. Diin ni Lupin sa accelerator ang kanyang paa. 5 minuto makalipas ang 3:00 nang sa wakas ay makarating ang kanilang sasakyan sa Divine Corporation. Gaya ng inaasahan, agad na hinaranggan ng isang grupo ng mga hindi pamilyar na bodyguard ang daraanan ni Charlotte. Nais sana siyang personal na salubungin ni Johan. Gayunpaman, dahil nasa ilalim siya ng kontrol ng pamilya Gold, hindi siya makaalis sa conference room. Handa ng puwersahang pumasok si Charlotte nang biglang dumating sina Reyna, Marino, Spencer, at ang iba pa. Sinundan sila ng 8 bodyguard na dating mga elite bodyguard ni Zachary. Hindi na nang ahas pang pigilan sila ng mga security guard ng Divine Corporation. Si Charlotte at Bruce ay inihatid papasok ng gusali ng malaking grupo. Pagpasok niya sa elevator, nagmamadali siyang nagtanong. Paano kayo nakalabas, Mr. Spencer? Nagpadala si Bruce ng tao para makapasok sa Garden Villa at palihim akong inilabas. Pagkatapos ay sinalubong ako ni Reyna at ng kanyang mga tauhan. Galit na nagpatuloy si Spencer. Ang hayop na iyon ay nagpanggap na si Mr. Zachary. Pinalayas kanya sa Knox Residence, kinidnap ang mga bata, at nakipagsabuatan pa sa mga tagalabas para agawin ang Knox Group. Nilubog niya sa kaguluhan ang lahat. Isang baliw. Walang saysay ang insultuhan siya ngayon, sabi ni Charlotte habang nakakunot ang noo. Dinala na ni Chris si Jessie sa pulong ng Board of Directors. Kailangan natin silang pigilan, kung hindi ay magkakaroon ng malaking problema. Ang mahalaga ay mapatunayan na ang lalaking iyon ay si Chris at hindi si Mr. Zachary, giit ni Spencer. Kapag napatunayan natin iyon, wala siyang kapangyarihang gumawa ng desisyon. Mahirap iyon. Mapait na ngumiti si Charlotte. Ngayong wala na si Henry, wala nang ibang direktang miyembro ng pamilya Knox. Hindi kayang patunayan ng malalayong kamag-anak ang anuman. Kahit magkaroon tayo ng DNA test, walang silbi kung iisipin ng lahat na hindi naman talaga kanya ang bata. Maaari ba nating patunayan ang kanyang pagkakakilanlan gamit ang ibang pangyayari, paalala ni Reyna. Wala siyang kaalam-alam sa mga nakaraang proyekto at kaalaman ni Mr. Zachary. Malubha ang karamdaman ni Zachary bago nangyari ang aksidente. Maaari niyang gawing dahilan na dahil sa sakit ay nakalimutan niya ang lahat. Muli itong tinanggihan ni Charlotte. Kung ganoon, lahat ay nagsimulang mataranta. May isa na lamang solusyon na natitira. Kumunot ang noo ni Charlotte. Bagaman hindi ito magandang paraan, maaari nating mabawi ang ilang pagkawala at makakuha ng oras. Ano iyon? Tanong ni Spencer nang may kaba. Sa sandaling iyon ay bumukas ang pinto ng elevator. Diretso lamang na naglakad palabas si Charlotte nang hindi nagsasalita. Miss Lindbergh, matagal nang naghihintay sa labas si Rodney. Dahil isa lamang siyang maliit na tao para kay Chris, halos walang nakapansin sa kanya. Kaya walang pumihil sa kanya sa pagpasok. Mr. Williams, nagmadaling lumapit si Charlotte. Nasaan ang pahayag? Narito, iniabot ni Rodney ang isang sobre sa kanya. Binuksan iyon ni Charlotte at tiningnan. Isa itong pahayag na personal na isinulat ni Zachary. Maikli ngunit malinaw ang mensahe. Dahil malaki ang utang niya kay Charlotte, pumirma siya ng kontrata ng pagbabayad ng utang sa kanya 2 taon na ang nakalipas. Mula sa petsang iyon, 50% ng kanyang kita ay mapupunta sa kanya. Nakakabit sa kontrata ang kanyang identity card at isang notarized na dokumento. Namula ang mga mata ni Charlotte nang makita ang kontrata. Bumuhos ang magulong damdamin sa kanyang puso.
Hindi niya kailanman naisip na ang kontratang ito na ginawa lamang bilang biro noon ay magiging tagapagligtas niya. Lahat ng sinabi ni Zachary sa kanya, kabilang ang inosenteng biro na ito, ay natupad. Maraming pinagdaanan sina Charlotte at Zachary sa nakalipas na mga taon. Nagkaroon sila ng mga hinala, pagtatalo, galit, at hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa tuwing may nangyayari kay Charlotte, palagi siyang pinuprotektahan ni Zachary na parang isang guardian angel. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, sinikap pa rin niyang ihanda ang kinabukasan para sa kanya at ginawa ang lahat upang maprotektahan siya. Kahit wala na siya sa tabi niya, ang kanyang pagmamahal ay patuloy na sumasanggalang kay Charlotte sa bawat panganib at krisis na parang malalakas na pakpak. Bago maaksidente si Mr. Knock, ipinagkatiwala niya ito sa akin. Sinabi niyang ilabas ko ito kung lalapit ka sa akin sa sarili mong kagustuhan, paliwanag ni Rodney. Sa totoo lang, gusto kitang paalalahanan tungkol dito nang makita kong labis kang nag-aalala. Pero natakot akong baka sadyang sirain ng mga tagalabas ang plano kapag nalaman nila, kaya itinago ko ito. Ayos lang. Ito ang pinakamainam na pagkakataon. Hawak ang dalawang sabre, matatag na naglakad si Charlotte papasok sa conference room. Sumabay sa kanyang paglalakad sina Rodney at Lupin habang si Reyna naman ay itinulak si Spencer na kasunod nila. Samantala, sina Marino at ang iba pang bodyguard ay nagbantay sa likuran. Lahat ay naglalabas ng kumpiyansang aura at tila sigurado sa kanilang tagumpay. Nagmadaling sumugod ang mga bodyguard ni Chris upang pigilan sila. Ngunit walang paggalang na itinulak lamang sila nina Marino at ng iba pa at hinarap sila ng direkta. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawang panig sa may pintuan ng conference room. Ilang sandali na lamang ay mauuwi na sana ito sa suntukan nang biglang buksan ni Lucy ang pinto mula sa loob. Nang makita ng board of directors si Charlotte kasama ang iba pa, nagulat sila. Pagkakita nila kay Spencer, agad nila siyang pinalibutan. Sa wakas ay dumating na kayo, Mr. Spencer. Mr. Spencer, nais ni Mr. Knock na isama sa board of directors ang lalaking iyon mula sa pamilya Gold. Kailangang may gawin kayo tungkol dito. Mr. Spencer, kayo na ang bahala sa sitwasyong ito. Lahat ay umaasa kay Spencer. Ngunit wala siyang sinabi at tumingin lamang kay Charlotte na para bang hinihintay siyang magsalita. Agad na naunawaan ng lahat na hindi si Spencer ang mamumuno sa pagkakataong ito kundi si Charlotte. May nagsalita, Miss Lindbergh, pakiusapan ninyo si Mr. Knock. Oo, Miss Lindbergh. Paano papayagan na sumali sa board of directors ng Knock Group ang lalaking iyon mula sa pamilya Gold? Parang nawawala sa katinuan si Mr. Knock. Sumiklab ang magkahalong damdamin kay Charlotte nang marinig yun. Nang mawala si Zachary at siya ang naging presidente, maraming nagduda sa kanya. Upang maalis ang kanilang pagdududa, gumawa siya ng 3 pangako at pinasulat iyon kay Rodney. Ang mga pangakong iyon ay isinulat sa isang kontrata na sinaksihan ng lahat ng shareholders. Mahigpit niyang tinupad ang mga pangakong iyon. Ngayon na ang tinatawag na Zachary na ito ay nagdadala ng isang tagalabas sa board of directors, lalo na si Jesse na may problema, natural lamang natutol sila. Ngunit dahil sa kanyang dominasyon, hindi sila nang ahas magsalita. Sa paghahambing ng dalawa, napagtanto ng lahat kung gaano katapat at kaseryoso si Charlotte. Mr. Spencer, pinaka-dramatiko si Callum. Halos maiyak siya habang lumapit kay Spencer at emosyonal na nagreklamo. Pakiusap, pigilan ninyo si Mr. Knock. Hindi ko alam kung paano siya na brainwash ng pamilya Gold. Hindi lamang niya pinalitan ang mga tauhan, plano pa niyang ipasok si Mr. Gold sa board of directors. Napakawalang katwiran nito. Hindi ba ibig sabihin nito ay mapupunta sa pamilya Gold ang Knock Group? Paano ito papayagan? Ngayon niyo lang ba napagtanto kung gaano ito kaseryoso? Galit na tiningnan siya ni Spencer. Noong ginagawa ni Charlotte ang lahat para protektahan ang Knock Group, sinadya ninyo siyang ilagay sa mahirap na sitwasyon. Tinulungan ninyo ang mga tagalabas na apihin siya na parang isang traidor. Hindi ko ginawa iyon. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan iyan. Ang mas mahalaga ay ang kasalukuyang problema. Tumingin si Charlotte sa paligid at kumunat ang noo. Nasaan si Johan? Galit na galit siya kay Mr. Knock kaya dinala siya sa klinika upang magpahinga,
Paliwanag ni Lucy na may mapulang mga mata. Si Mr. Knock, si Mr. Gold, at ang kanilang mga legal team ay nag-uusap pa sa lounge. Pagkatapos niyang magsalita, bumukas ang pinto ng lounge sa conference room. Mayabang na lumabas sina Chris at Jessie. Nang makita ni Marino si Chris, lumaki ang kanyang mga mata sa gulat at kinakabahang nagmura. Ano ba ito? Magkamukha sila. Ganoon niya nalinlang ang napakaraming tao, kunot noong sabi ni Reyna. Nang lumabas sina Chris at Jessie, umatras sa gilid ang lahat. Hindi mapalagay na tinitigan sila ng board of directors. Gayunpaman, malamig silang ngumisi kay Charlotte na para bang tiyak na sila ang mananalo. Diretsyong nagtanong si Chris, bakit ka nandito? Sa paraan ng kanyang walang kahihiyang asal, labis na nagalit si Charlotte. Gayunpaman, pinanatili niyang kalmado ang sarili at nagsalita. Nagtipon muli ngayon ang board of directors. Tinututulan ko ang pagpasok ng sinumang tagalabas sa board. Ha! Tumawa si Jessie na parang nakarinig ng napakakatawang biro. Tutol ka, sino ka para tumutol? Mapanuksong tiningnan siya ni Chris. Nabawi ko na ang mga shares at ari-arian na dati kong ibinigay sa iyo. Ngayon wala ka ng anumang karapatan sa Knock Group at Divine Corporation. Pagdating naman sa personal na usapan, matagal na tayong diborsyado kaya wala ka ng karapatang makialam sa buhay ko. Pagkarinig nito, pinagpawisan ng malamig ang board of directors para kay Charlotte. Lahat ay nakatitig sa kanya, hindi alam kung paano siya gaganti. Talaga, ngumisi si Charlotte. Tumingin siya sa legal team sa likod ni Jessie at inutusan si Rodney. Tawagin mo ang legal team natin. Ayusin natin ang mga kwenta. Ayusin ang mga kwenta. Anong kwenta? Tinaasan ng kilay ni Chris. Kahit si Jessie ay pumikit ng bahagya, hindi alam kung anong plano ang nasa isip ni Charlotte. Opo, Miss Lindbergh. Agad na isinagawa ni Rodney ang utos. Bagaman sapat na si Rodney upang harapin ang malinaw na kontratang ito, mas mabuti pa ring may karagdagang suporta dahil naroon ang legal team ng Pamilya Gold. Naging sabik ang lahat nang makita nilang may plano si Charlotte. Naghintay silang makita kung paano niya haharapin si Jessie. Sumulyap si Jessie kay Chris na agad namang nagsalita. Charlotte, hindi ka na bahagi ng Knock Group kaya wala kang karapatang sumali sa pagpupulong ng Board of Directors. Umalis ka na. Habang nagsasalita, gumawa siya ng sinyas. Ilabas ninyo siya. Opo, nagmadaling lumapit ang mga bodyguard upang paalisin si Charlotte. Ngunit mabilis siyang hinarangan ni Reyna, Marino, at ng iba pang bodyguard. Ano ang ginagawa ninyo? Paano ninyo nagawang gawin ito? Galit na sigaw ni Chris habang ginagamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Zachary. Hindi maiwasang matakot ng mga bodyguard. Pagkatapos ng lahat, ang mukha, boses, at awtoridad ni Chris ay eksaktong katulad ni Zachary. Dahil ba nakakaramdam ka ng pagkakasala? Sa wakas ay nagsalita si Spencer. Malamig niyang tiningnan si Chris at galit na sinabi. Dahil sinabi ni Charlotte na gusto niyang ayusin ang mga kwenta, hayaan mo siyang gawin iyon sa harap ng lahat. Bakit ka nagmamadali? Mr. Spencer, kunot noong sabi ni Chris na hindi nasisiyahan. Sinabi ko na sa inyong magpahinga na lamang sa bahay dahil may sakit kayo. Matanda na kayo, bakit pa kayo pumunta rito para makialam? Bago umalis si Mr. Henry, ipinagkatiwala niya sa akin ang Pamilya Knock upang protektahan ito. Hindi ako maaaring manood lamang, sigaw ni Spencer ng may damdamin. Ang Knock Group ay naitatag sa pamamagitan ng pagsusumikap ng Board of Directors at ni Mr. Henry. Ngayon gusto mong papasukin ang isang tagalabas sa board. Tinanong mo ba kung pumapayag ang lahat? Tama, mahinang pagsang-ayon ni Callum. Nang titigan siya ni Chris ng matalim, agad siyang yumuko at tumahimik. Ako ang pinuno ng Knock Group. Natural lamang na may sarili akong dahilan sa ginagawa ko. Hindi na nais pang makipagtalo ni Chris sa kanila. Huwag na kayong mag-alala tungkol dito, Mr. Spencer. Pagkatapos ay nag-utos siya. Dalhin ninyo si Mr. Spencer pabalik upang magpahinga. Opo, Mr. Knock. Lumapit ang mga bodyguard upang itulak ang wheelchair ni Spencer. Sino ang maglalakas loob? Biglang malamig na nagsalita si Charlotte. Sino ka para mag-utos dito? Sigaw ni Chris habang nakakunot ang noo. Umalis ka na ngayon.
Dahil ako ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Knock Group, mayabang na pahayag ni Charlotte. Sandali, maaaring mas marami pa nga akong shares kaysa sa iyo. Sandaling natigilan si Chris bago siya tumawa ng may pangungutya. Nabaliw ka na ba, Charlotte? Nabawi ko na ang mga shares at ari-arian na ibinigay ko sa iyo noon. Anong shares pa ang natitira sa iyo? Ano ang ibig mong sabihin na ikaw ang pangalawang pinakamalaking shareholder at baka mas marami ka pang shares kaysa sa akin? Sa tingin ko nagdedeliryo ka na. Hindi ako nagdedeliryo. Malalaman natin kapag natapos ng suriin ng mga abogado ang mga kwenta. Hindi siya pinansin ni Charlotte at umupo sa upuan ng presidente. Ano ang ginagawa mo? Hindi masayang sigaw ni Chris. Tumayo ka. Bakit ka masyadong nag-aalala, Mr. Broyd? Tanong ni Charlotte na may malamig na ngiti. Natatakot ka bang ilantad ko ang tunay mong pagkakakilanlan? Baliw ka ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Dahil sanay na si Chris, hindi siya nagpakita ng anumang bakas ng pagkakasala. Umalis ka na ngayon o huwag mo akong sisihin kung hindi na ako magiging magalang. Ano ang gagawin mo kung gayon? Binalik ni Charlotte ang tanong sa kanya. May pumasok dito ngayon din. Hindi na nais pang makipag-usap ni Chris kay Charlotte kaya direkta siyang nag-utos na paalisin siya. Dahil pinalitan na ni Chris ang mga bodyguard sa kumpanya ng sarili niyang mga tauhan, mahigit 10 bodyguard ang pumaligid sa kanila matapos niyang mag-utos. Nang subukan silang pigilan ni Marino at ng iba pa, hindi sila umatras. Nagkatigasan ang dalawang panig. Ilang sandali na lamang ay magsisimula na sana ang laban nang dumating sina Rodney at ang legal team kasama si Johan. Tumigil ang lahat, sigaw ni Johan habang ibinagsak ang isang tasa sa sahig. Agad na natahimik ang conference room. Dahil narito ang legal team, bakit hindi na lamang natin hayaan silang ipaliwanag ng malinaw ang lahat? Makahulugang tumingin si Johan kay Chris at nagtanong. O kaya ba ay nakakaramdam ka ng pagkakasala? Ano ang sinasabi mo, Johan? Kunot noong tanong ni Chris na hindi nasisiyahan. Kumakampi ka na ba ngayon sa mga tagalabas? Nang paalisan mo si Charlotte sa Knock Group, sinunod ko ang iyong utos ng walang kinikilingan, mariing sabi ni Johan. Nang hingin mo ang blood at DNA test, nakipagtulungan siya. Ngunit ngayon na hinihiling niyang ayusin ng mga abogado ang mga kwenta, bakit ka kumikilos na parang isang tirano? Bakit ka gumagamit ng dahas at pinapaalis siya? Bakit ka magagalit ng ganito kung wala kang itinatago? Ikaw, tama si Johan. Sumingit si Spencer. Sa dami ng taong narito, hindi maaaring dayain ang mga kwenta. Ano ang kinatatakutan mo? Pareho na kayong naging hangal. Dahil hindi na siya makasagot, nagnitngit na lamang sa galit si Chris. Habang lalo siyang kumikilos ng ganito, mas lalo siyang pinaghihinalaan ng Board of Directors. Biglang may nagsabi, pakiramdam ko nagbago si Mr. Knock. Ibang-iba na siya kumpara dati. Totoo kaya ang mga chismis? Anong chismis? Hindi ba ninyo narinig? May mga nagsasabi na ang taong ito ay hindi ang tunay na Mr. Knock. Sinasabi nilang ginaya lamang siya ni Chris matapos magpa-plastic surgery. Diyos ko, totoo ba iyon? Posible naman iyon. Ang kasalukuyang Mr. Knock ay wala namang alam gawin kundi magpakitang gilas. Oo nga, kaya pala sobrang nagbago ang kanyang ugali matapos ang aksidente. Hindi ko akalaing dahil pala iyon. Talagang katulad siya ng ugali ni Mr. Broyd. Habang nag-uusap-usap ang Board of Directors, nagbago ang sitwasyon. Nagsimulang kumampi ang lahat kay Charlotte. Dahil hindi pa naranasan ni Chris ang ganitong sitwasyon noon, nagsimula siyang mataranta at humingi ng tulong kay Jessie. Kunot noong tiningnan siya ni Jessie. Agad na binago ni Chris ang kanyang asal. Naalala ko lang kung paano ako nilinlang ni Charlotte. Bukod pa rito, nagalit ako dahil pinilit niyang pumasok dito at mag-eskandalo kahit na isa na siyang tagalabas. Pagkasabi niya nito, nagsimulang muli silang maniwala. Dahil nais ni na Johan at Mr. Spencer na makita si Charlotte na ayusin ang mga kwenta, hayaan natin siyang gawin iyon. Malamig nang umiti si Chris. Gusto kong makita kung ano ang makukuha niya rito. Lahat ay tumingin kay Charlotte. Inilabas niya ang kontrata at ang pahayag. Inilapag niya iyon sa mesa at sinabi, Mr. Rodney, pakisuri sa legal team ng Divine Corporation kung lehitimo ang dalawang kontratang ito.
Kabanata 1635. Kasunduan. Agad na yumuko si Chris upang tingnan. Anong kasunduan? Mabilis na lumapit sina Marino at ang iba pa upang harangan si Charlotte at pigilan ang paglapit ni Chris. Matapos suriin ni Rodney at ng legal team ng Divine Corporation ang dalawang kasunduan, masigla nilang sinabi na ang dalawang kasunduang ito ay talagang iniwan ni Mr. Noct. Hindi lamang ang kanyang pirma ang narito kundi pati ang kanyang thumbprint. Ayon sa kasunduan, kailangang ibigay ni Mr. Noct ng walang kondisyon ang kalahati ng kanyang kita kay Charlotte Wind na kilala rin bilang Charlotte Lindbergh mula sa petsang ito. Ano? Bago pa matapos magsalita si Rodney, biglang tumayo si Chris mula sa kanyang upuan at galit na sinabi na nagkamali ba kayo? Siguradong peke ang mga dokumentong ito dahil hindi ko kailanman isinulat ang mga ito noon. Siyempre hindi ikaw ang nagsulat. Hindi ka naman si Zachary. Malamig na tumitig si Charlotte sa kanya. Ikaw si Chris Broyd. Baliw ka na. Sumabog sa galit si Chris. Kung patuloy kang magbibintang ng walang basehan, kakasuhan kita ng paninirang puri. May mga lumang kopya ba ng pirma at thumbprint ni Zachary sa kumpanya? Maaaring i-verify iyon ng lahat. Malakas na sinabi ni Charlotte. Bukod pa rito, naaalala ko na nagpapa-medical check-up si Zachary bawat taon. Kaya malamang may kopya ng kanyang blood work ang kumpanya. Itinuro ni Charlotte ang kasunduan sa pagbabayad ng utang na pinirmahan ni Zachary. Tungkol naman sa thumbprint, ito ay tinatakan gamit ang sarili niyang dugo. Kaya maaari ninyo itong gamitin para sa paghahambing. Natuwa si Reyna nang marinig iyon. Tama, may sample ng dugo ni Mr. Noct sa ospital. Maaari akong gumawa agad ng medical comparison. Nakipagsabuatan kayo kay Charlotte upang ipagkanulo ako. Paano namin kayo mapagkakatiwalaan pagkatapos nito? Sagot ni Chris. Lahat kayo, sinuhulan ni Charlotte, ang aking mga tauhan at kinumbinsi pa sina Johan at Mr. Spencer na kumampi laban sa akin. Kaya hindi ninyo dapat paniwalaan ang sinasabi niya. Sa sandaling iyon, mainit na nag-uusap-usap ang board of directors at hindi nila alam kung sino ang paniniwalaan. Sa logika, tama si Charlotte. Ngunit pinipigilan sila ng kanilang emosyon na tanggapin na ipinagkanulo ni Zachary ang interes ng kumpanya. Pagkatapos ng lahat, ang taong nasa harap nila ay malinaw na si Zachary. At ang ideya na may impostor na nagpa-plastic surgery ay tila napakahirap paniwalaan. Dahil dito, hindi nila alam kung ano ang dapat gawin. Hindi ko inaasahan na ang Noct Group ay kikilos ng ganito kahit isa itong malaking konglomerado. Sa sandaling iyon, nagsalita si Jessie ng may pagdududa. Dahil napakalaki ng mga ari-arian na kasangkot, paano magiging sapat ang 2 pirasong papel upang kunin ang kalahati ng mga iyon? Kung posible iyon, hindi ba maaari ko ring gawin ang pareho sa pamamagitan ng paggawa ng isa pang peking kopya? Ikaw, nagngit-ngit si Charlotte sa galit. Sa panahon ngayon, kahit ang tao ay maaari ng e-clone, lalo na ang pirma o thumbprint. Mapangot siyang sabi ni Jessie, kaya ang paghingi ng kalahati ng mga ari-arian gamit lamang ang 2 pirasong papel ay talagang katawa-tawa. May punto siya, nagsimulang mag-alinlangan ang ilang direktor. Samantala, tumingin-tingin si Callum sa paligid na hindi alam kung kanino kakampi. Nang gusto kong mag-invest sa kumpanya, pinigilan ninyo akong sumali sa board gamit ang dahilan na isa akong tagalabas. Pero paano naman siya? Hindi ba isa rin siyang tagalabas? Itinuro ni Jessie si Charlotte. Ang mga anak niya ay hindi kay Zachary, at ang pamilya Lindbergh ay mortal na kaaway ng pamilya Noct. Ano ang mapapala ninyo kung kukunin niya ang kalahati ng mga ari-arian at aagawin ang Noct Group? Well, nagulat ang lahat at tila may biglang napagtanto. May katwiran ang kanyang sinabi. Kumpara kay Charlotte na gustong kumuha ng bahagi ng mga ari-arian, si Jessie ay nais lamang sumali sa board sa pamamagitan ng pag-invest sa kumpanya. Kung ihahambing, mas malupit si Charlotte sa kanilang dalawa. Hindi ko sinusubukang kunin ang pondo, agad na paliwanag ni Charlotte. Gagamitin ko ang perang ibibigay sa akin ni Zachary upang muling mumuhunan sa stock ng kumpanya. Sa ganitong paraan, magiging isa ako sa mga shareholder ng Noct Group. Nakikita ninyo na ba ngayon? Mapangot siya na sabi ni Jessie. Iyan ang tunay niyang layunin.
Sa huli, gusto niyang agawin ang mga ari-arian ng pamilya Noct at kontrolin ang Noct Group. Ikaw, dahil sa sobrang tuso at mapanghikayat ni Jessie, hindi napigilan ni Charlotte ang pagkontrol niya sa sitwasyon. Tama, dagdag pa ni Chris, huwag kayong mahulog sa kanyang bitag. May sama ng loob siya sa akin dahil pinalayas ko siya sa kumpanya. Pagkatapos ng lahat, hindi ko naman mga anak ang kanyang mga anak. At ngayon, pinabilang pa niya laban sa akin ang aking mga tauhan upang maagaw niya ang mga ari-arian ng pamilya Noct. Chris, napakawalang hiya mong bastardo. Hindi napigil ang magmura ni Lupin. Manahimik ka, mayabang na sigaw ni Chris. Dahil nagdududa ang lahat sa kasunduan, ipa-verify na lamang natin ito. Handa na si Charlotte. Kung hindi ninyo pinagkakatiwalaan si Reyna, kukuha tayo ng mga doktor mula sa Seren Hospital upang magsagawa ng verification. Ang mga tauhan sa Seren Hospital ay malinaw na nasa panig mo rin. Agad na sagot ni Chris. Pagkatapos ng lahat, kumampi na sa iyo si Spencer matapos mo siyang suhulan. Manahimik ka, masamang tiningnan siya ni Jessie. Isa talaga siyang tanga. Paano niya nagawang pagdudahan si Spencer sa ganitong oras? Dahil higit sa kalahati ng mga miyembro ng board ay pinalaki ni Spencer, natural lamang na lubos silang nagtitiwala sa kanya. Hindi alam iyon ni Chris kaya nagtataka siya kung ano ang nagawa niyang mali. Tunay ang kasunduan. Hawak ang dokumento, ipinakita ito ni Rodney sa lahat. Ang kasunduang ito sa pagbabayad ng utang ay isinulat 2 taon na ang nakalipas ni Mr. Noct para kay Miss Lindbergh. Tungkol naman sa karagdagang kasunduan, personal itong ibinigay sa akin ni Mr. Noct bago ang kanyang aksidente. Nagpatuloy siya. Sa oras na iyon, naroon kaming 8 na abogado mula sa Divine Corporation. Lahat kami ay nakakita kay Mr. Noct na personal na gumawa ng karagdagang kasunduan. Nagpatawag pa siya ng public notary upang magsilbing saksi. Dahil dito, wala nang duda sa pagiging tunay ng kasunduan. Sa huli, sinabi ni Rodney na ang 4 na public notary na naroon noong araw na iyon ay nasa labas ngayon. Kung kailangan ninyo ng karagdagang ebidensya, maaari natin silang papasukin dito. Nabigla si Chris sa revelasyong iyon. Kahit hindi siya sanay sa mga labanan sa negosyo, alam niyang sapat na ang 8 abogado at 4 na public notary upang patunayan ang pagiging tunay ng mga kasunduan. Biglang nagbago ng malaki ang ekspresyon ni Jessie. Matapos titigan si Charlotte ng may mapanganib na galit, tumalikod siya at umalis. Mr. Gould, Mr. Gould, kinabahang hinabol siya ni Chris at mahina na nagtanong. Aalis na kayo, ano ang gagawin ko? Talagang napakatuso ni Zachary, mahinang sabi ni Jessie habang nagngangalit ang ngipin. Hindi ko inaasahan na mag-iiwan siya ng ganitong alas kahit wala siya. Ibig bang sabihin wala na tayong magagawa para baguhin ito? Naging balisa si Chris. Kung ganoon ako. Nakalayag na ang bangka. Galit na sabi ni Jessie. Ngayon manahimik ka na lamang. Kung ganoon. Bago pa makapagsalita si Chris, umalis na si Jessie ng galit. Kumunat ang noo ni Chris at hindi alam kung ano ang gagawin. Matapos pag-isipan ang ibig sabihin ni Jessie, naisip niyang nasa panig ni Charlotte ang batas. Kaya wala siyang magawa kundi payagan si Charlotte na kunin ang bahagi ng mga ari-arian ni Zachary. Gayunpaman, dahil higit 1 siglo nang naitatag ang Noct Group, naisip niyang hindi naman malaking bagay na ibigay sa kanya ang 2.5 taong kita. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa kaya bumalik siya sa conference room at hinawakan ang kanyang noo. May mapait na ekspresyon siyang nagsalita. Matapos ang matinding sakit na iyon, halos wala na akong maalala. Dahil napatunayang tunay ang kasunduan, wala na siyang magawa kundi isisito sa kanyang mahinang alaala. Marahil nabulag ako noon upang gumawa ng napakabobong desisyon. Ibig bang sabihin ay hindi mo na kinu-question ang pagiging tunay ng kasunduan? Tanong ni Rodney. Para makasiguro, papasukin natin ang mga public notary dito upang magpatunay. Mungkahi ni Spencer, dahil napakaseryoso ng sitwasyon, hinihiling ko ang pasensya ng lahat habang inaayos natin ang mga kwenta. Siyempre, walang duda roon, sabi ng board habang ipinapahayag nila ang kanilang pagsang-ayon. Dahil nakatali ang kanilang kinabukasan sa kapalaran ng Noct Group, nais din nilang mabilis na maresolba ang usapin.
Ngayong umalis na si Jessie ng galit, nais nilang malaman kung magkano ang makukuha ni Charlotte batay sa kasunduan. Bukod dito, patuloy din nilang iniisip kung makasarili lamang ba ang kanyang layunin o kung tunay siyang kumikilos para sa kapakanan ng pamilya Noct. Lucy, tawagin mo ang mga tao mula sa accounting department, utos ni Johan. Kaagad na tinawag ni Lucy ang accounting team ng Divine Corporation. Matapos linawin ang mga detalye ng kasunduan, nagsimulang kalkulahin ng mga accountant kung gaano kalaki ang kita ni Zachary sa loob ng 2 taon at 9 na buwan. Kaya higit sa 10 accountant ang nagsimulang suriin ang mga account sa loob ng conference room. Samantala, ang mga miyembro ng board ay naghihintay ng may kaba sa resulta. Nakaupo sa gilid si Chris na hindi mapakali at paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang relo habang nakakunot ang noo. Habang lumilipas ang mga oras, patuloy pa ring nagkakalkala ang mga accountant. Di nagtagal, nagsimulang tumulo ang pawis sa noo ni Chris. Dahil hindi pa nila natutukoy kung magkano ang kinita ni Zachary sa nakalipas na 2 taon, malinaw na napakalaki ng halagang iyon at lampas sa inaasahan ng lahat. Kasabay nito, ang ibang shareholders ay nagsimulang kabahan nang maramdaman din nila ang parehong bagay. Hindi napigilan ni Callum na magtanong, Mr. Spencer, magkakaroon ba ng problema sa liquidity ang Noct Group kapag ibinigay sa kanya ang perang iyon? Umikot lamang ang mga mata ni Spencer bilang tugon. Batay sa kasunduan, may karapatan si Charlotte na kunin ang pera. Bukod dito, sa kasalukuyang sitwasyon, malamang na magkakaroon ng problema sa cash flow ang Noct Group kung pipiliin niyang kunin iyon. Pagkatapos ng lahat, napakalaki ng halaga na kahit higit sa 10 accountant, kasama ang 8 abogado ay hindi pa rin ito matukoy matapos ang 2 oras. Bagaman napaalis natin ang isang buwitring umaaligid, may lobo naman tayong kailangang harapin dito, sabi ng isa sa mga direktor habang napabuntong hininga. Sa sandaling iyon, marami sa kanila ang nag-aalala na baka kunin ni Charlotte ang mga ari-arian at mawasak ang pundasyon ng Noct Group. Nakikita ninyo na ba ngayon kung gaano ito kalala? Mapangot siyang sabi ni Chris. Kung pinayagan lamang ninyo si Mr. Gold na sumali sa board, makabubuti yun sa interes ng lahat. Ngunit walang nakinig sa akin. Sa halip, pinilit ninyo na hayaan si Charlotte na kunin ang kanyang bahagi. Kaya sino ang dapat sisihin ngayon? Hindi ba ikaw ang pumirma sa kasunduan? Sagot ni Johan. At kailangan pa ba naming ipaalala sa iyo na siya ang dati mong asawa? Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana tayo magkakaroon ng problemang ito. Natahimik si Chris. Dahil nagpapanggap siyang si Zachary, wala siyang magawa kundi tanggapin ang sisi. Sa huli, siya mismo ang napahiya sa kanyang reklamo. Dahil sa pagkainis, hindi na muling nagsalita si Chris. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang tama ang utos ni Jessie na manahimik na lamang siya. Pagkatapos ng lahat, anuman ang kanyang sabihin ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Habang nag-iisip, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jessie. Lumakad siya sa isang sulok at sumagot. Hello, may balita na ba? Nakuha na ba nila ang halaga? Magkano ito? Sabik na tanong ni Jessie. Kinakalkala pa rin nila, habang tinitingnan ng mga accountant, lalo pang kumunat ang noo ni Chris. Bawat isa sa kanila ay may computer at 2 telepono upang tumawag sa mga bangko. Kahit 2 oras at kalahati na ang lumipas, hindi pa rin sila malapit matapos. Nagkakalkala pa rin sila. Kinabahan si Jessie. May pinasuri ako ngayon lang at nalaman kong karamihan sa kita ng Divine Corporation ay nakatuon sa huling 2 taon. Tungkol naman sa Noct Group, nakapagtala rin sila ng record profits sa parehong panahon. Kaya, ibig mong sabihin, batay sa kalkulasyon ng kasunduan, maaaring makakuha si Charlotte ng napakalaking halaga ng pera. Kung hindi kayang ilabas ng kumpanya ang ganoong kalaking pera, kailangan itong gawing shares. Ibig sabihin, maaaring maging pangalawang pinakamalaking shareholder siya ng Noct Group, at baka malampasan ka pa niya. Ano? Sigaw ni Chris sa gulat. Nang sabihin iyon ni Charlotte kanina, inakala niyang tinatakot lamang siya nito. Ngunit nang ulitin ni Jessie ang parehong pahayag, napagtanto niyang maaaring totoo nga iyon. Hindi niya kinaya ang balitang iyon at pinagsisihan niya ang pakikipagdiborsyo kay Charlotte. Kung hindi kami nagdiborsyo,
hindi sana maisasama ang perang iyon sa mga ari-arian matapos ang kasal. Kahit papaano ay may bahagi pa rin ako rito. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, makakakuha si Charlotte ng napakalaking halaga ng pera. Sa katunayan, magkakaroon din siya ng malaking bahagi sa kumpanya. Kaya hindi lamang mabibigo ang aking plano kundi mawawala rin ang lahat ng inilaan kong puhunan dito. Manatili kang kalmado at tiisin mo muna ito, pag-aliw ni Jessie kay Chris. Huwag mong kalimutan na may alas pa rin tayo sa ating kamay. Narinig ko na siya ang pinakamatalino sa lahat ng anak ni Zachary at magiging tagapagmana ng yaman ng pamilya. Hanggat nasa atin siya, hindi mangangaha si Charlotte na gumawa ng anumang padalos-dalos na hakbang. Oo, tama ka. Nang mapagtanto ni Chris na may alas pa rin sila, napabuntong hininga siya sa ginhawa. Bagaman kinamumuhian niya ang paraan ni Jessie, wala siyang magawa kundi sundin pa rin ito. Pagkatapos ng lahat, wala siyang paraan upang kontrolin ang sitwasyon kung wala ang tulong ni Jessie. Magtiis ka muna at ipadala mo sa akin ang halaga kapag lumabas na. Sige. Matapos tapusin ang tawag, lumingon si Chris at nakita na patuloy pa ring nagtatrabaho ang mga accountant kahit lumampas na sa 3 oras. Kasabay nito, ang ilang matatandang shareholder ay pagod na kaya samandal na lamang sa sofa upang magpahinga. Samantala, sina Callum at ang iba pa ay nakatitig sa mga accountant at naghihintay ng may kaba sa resulta. Samantala, kalmadong binabantayan ni Charlotte ang kanyang telepono kung may tawag. Kung may iligtas ni na Gordon at Bruce si Robbie bago lumabas ang halaga, magiging ganap ang kanyang ganting hakbang. Ngunit kung hindi, kailangan pa rin niyang kumilos ng maingat. Habang lumilipas ang oras, nananatiling tahimik ang kanyang telepono at lalo lamang siyang kinakabahan. Bagaman bawat isa sa naruroon ay may sariling layunin, ang paghihintay ay tila napakahirap tiisin. Pagkalipas ng kalahating oras, halos tapos na ang mga accountant at malapit na nilang makuha ang huling halaga. Kaya lahat ay lumapit sa kanila at sabik na naghihintay sa resulta. Nang makita ni Charlotte na wala pa ring balita sa kanyang telepono, tinignan niya si Lupin. Dahil dito, agad na lumabas si Lupin upang tumawag. Lumabas na ang resulta, iniabot ng isa sa mga accountant ang ulat kay Johan. Sa sandaling makita niya ito, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon kahit nahanda na siya sa napakalaking halaga. Hindi niya inaasahan na lalampas ito ng labis sa kanyang inaasahan. Magkano ito? Hindi napigilan ni Callum na yumuko at magtanong. Maghintay ka. Itinulak siya ni Spencer gamit ang kanyang tungkod. Magkano ito? Sabik ding tanong ni Chris. Ibigay mo sa akin ang ulat. Nang walang sinasabi, iniabot iyon ni Johan. Nang makita ni Chris ang halaga, parang nanghina ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa upuan. May pagkakamali ba? Paano magiging ganoon kalaki ang kita ni Zachary sa loob ng 2 taon 8 buwan at 3 araw? Sa kanyang pagkataranta, tinukoy niya si Zachary sa ikatlong panauhan sa halip na ang sarili niya. Si Mr. Noct ang nagmamay-ari ng karamihan sa shares ng Divine Corporation at ilan sa Noct Group. Matapos isaalang-alang ang lahat, ito ang kanyang kabuuang kita sa buong panahon at wala itong kinalaman sa pampublikong pondo ng kumpanya, maingat na paliwanag ni Rodney. Bukod pa rito, lahat ng data at detalye ay nakaimbak sa computer at na-verify namin ito sa mga bangkong kasangkot. Dahil binantayan ng mga public notary ang buong proseso, maaari nilang direktang imbestigahan ang anumang pagtatalo na lilito. Dahil sa sagot ng accountant, wala nang naisagot si Chris. Paumanhin, Mr. Noct, hindi ba kayo ang pumirma sa kasunduan? Bakit ninyo patuloy na binabanggit si Zachary? Hindi ba kayo siya? Tanong ni Callum nang mapansin niyang may kakaiba. Manahimik ka, dumagundong ang sigaw ni Chris. Kailan pa naging turn mo ang magsalita? Ikaw, namula sa galit ang mukha ni Callum. Habang handa nang magalit si Chris matapos makita ang halaga sa ulat, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Jessie sa kanyang telepono. Jessie, manatili kang kalmado at sundin ang proseso. May plano ako para maibalik ni Charlotte ang lahat ng kinuha niya. Matapos basahin ang mensahe, gumaan ang loob ni Chris. Inihagis niya ang ulat kay Charlotte at nagpanggap na mapagbigay habang sinasabi na dahil personal ko itong pinirmahan, tutuparin ko ang aking salita at ibibigay sa iyo ang nararapat sa iyo.
Matapos mong kunin ang pera, umalis ka agad. Mr. Nock, sumingit si Johan. Natatakot akong hindi kayang ilabas ng kumpanya ang ganoong kalaking halaga ng pera. Ano, bakit? Napatigil si Chris bago pa niya matapos ang tanong. Mabilis niyang naalala na karamihan sa pera ng kumpanya ay ginagamit upang mapanatili ang liquidity at mga pamumuhunan. Kaya ang paglabas ng ganoong kalaking halaga sa maikling panahon ay sisira sa cash flow cycle ng kumpanya. Batay sa kasunduan, kailangang bayaran ang pera sa tamang oras, malamig na pahayag ni Charlotte. Kung hindi ako mababayaran ng cash sa loob ng 3 araw, kukunin ko ang katumbas nito sa shares ng kumpanya. Kung hindi, magkita na lamang tayo sa korte. Ikaw, nagngit-ngit si Chris. Bilang isang impostor, malinaw na hindi siya naglalakas loob na pumunta sa korte. Kung magsasampa si Charlotte ng kaso at masangkot ang pulis at korte, siguradong magkakaproblema siya. Sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan siyang bayaran sa shares, conclusion ni Spencer. Maaari bang kalkulahin kung ilang shares ng kumpanya ang mapupunta sa kanya? Muling nagsimulang magkalkula ang accountant. Kahit may mga reklamo mula sa board, walang nang ahas na kumontra kina Spencer at Johan habang pinuprotektahan nila si Charlotte. Mr. Nock, kung masisira ang cash flow ng kumpanya, hindi lamang ang Divine Corporation kundi pati ang Nock Group ay titigil sa operasyon. Kaya kailangan nating bayaran si Miss Lindbergh sa shares maliban na lamang kung babayaran ninyo siya gamit ang sariling pera ninyo, malinaw na sinabi ni Johan. Walang paraan na mabayaran ko ang ganoong halaga mula sa sarili kong account, agad na tumanggi si Chris. Sige, babayaran na lang natin siya gamit ang shares. Magkano iyon? Matapos makuha ang sagot, sinabi ng accountant na Mr. Nock, batay sa aking kalkulasyon, kailangan ninyong ibigay kay Miss Lindbergh ang 20% ng inyong stake sa Nock Group. Ano? Nawala ng kulay ang mukha ni Chris. May 40% akong stake sa Nock Group. Kung ibibigay ko ang 20 sa kanya, hindi ba magiging kapantay ko siya? Dapat nga magpasalamat ka pa dahil maaari pang mas masama ang nangyari, malamig na sabi ni Charlotte habang tinitigan siya. May isa pang bagay. Naglabas si Rodney ng isang testamento at sinabi na ito ang testamento ni Old Mr. Nock. Testamento ni Old Mr. Nock. Nang marinig yun ni Rodney, agad na lumapit ang buong board ng may kasabikan. Sa loob nito ay ipinahayag niya na ang lahat ng kanyang ari-arian ay mapupunta sa 3 bata kapag siya ay namatay. Kung may mangyari man sa mga bata, ililipat ang mga ari-arian sa GJ Foundation. Walang ibang makakakuha kahit 1 sentimo, kabilang ang kanilang mga magulang o kamag-anak. Bago sila maging legal na nasa hustong edad, si Mr. Nock ang mag-aalaga ng mga ari-arian. Kapag umabot sila sa 20 taong gulang, kailangan ng pahintulot ni na Mr. Nock at Mr. Spencer bago mailipat sa kanilang pangalan ang mga ari-arian. Ngunit hanggang hindi pa iyon nangyayari, walang sinuman kabilang sina Mr. Nock at Mr. Spencer ang maaaring humawak ng mga ari-arian. Matapos ang maikling sandali, iniabot ni Rodney ang kopya ng testamento kay Johan. Matapos niya itong basahin, iniabot niya ito kay Chris. Gusto mo bang tingnan? Ano ang ibig sabihin nito? Ilang sandali bago nakabawi si Chris. Iniwan niya ang lahat sa 3 bata at walang para sa akin. Nang sabihin iyon, ang tinutukoy ni Chris ay ang sarili niya at hindi si Zachary. Hindi siya makapaniwala na walang iniwan ang kanyang lolo para sa kanya. Kahit na ang mga bata ay hindi mga Nock o hindi ko mga anak, mapupunta pa rin ba sa kanila ang mga ari-arian? Tanong ni Chris habang ayaw niyang sumuko. Oo. Matibay na tumanggo si Rodney. Kabanata 1640. Natulala si Chris habang nakatitig sa testamento at walang masabi. Habang desperadong nag-iisip, napagtanto niya na magkakaroon na lamang siya ng 20% stake sa Nock Group matapos ibigay ang 20 kay Charlotte at dahil wala siyang matatanggap mula kay Henry bilang mana. Bukod dito, magiging kapantay na niya si Charlotte sa kumpanya na may tig 20%. Dahil dito, lahat ng kanyang desisyon ay mangangailangan ng pahintulot ni Charlotte. Halimbawa, ang plano niyang ipasok si Jessie sa board ay kakailanganin na ngayon ng kanyang pahintulot. Kaya pakiramdam niya ay nawala ang kalamangan na ibinigay ng kanyang pagkakakilanlan.
Nang wala na siyang maisip na paraan, pinaalalahanan siya ng kanyang sekretarya na si Jean mula sa likuran. Mr. Nock, para sa pagpapalit na ito, hindi naman kinakailangang gamitin ninyo ang shares ng Nock Group. Maaari ninyong palitan ang ilan nito gamit ang Divine Corporation. Lumiwanag ang mga mata ni Chris nang marinig iyon. Tama, ilang daang bilyon lamang ang utang ko sa kanya, hindi ba? Ibibigay ko na lang sa kanya ang 10% ng Nock Group at babayaran ang natitira gamit ang shares ng Divine Corporation. Mr. Nock, nakalkula na namin iyon, sabi ng accountant habang ipinapakita sa kanya ang isang talaan. Ang market capitalization ng Divine Corporation ay 1/10 lamang ng Nock Group. Ibig sabihin kahit ibigay ninyo ang lahat ng shares ninyo sa Divine Corporation, kailangan pa rin ninyong ibigay kay Miss Lindbergh ang 10% ng Nock Group. Hindi maunawaan ni Chris ang sitwasyon at tuluyang nalito. Sigurado ba kayong walang pagkakamali? 2 taong kita lamang iyon. Paano magiging katumbas iyon ng buong stake sa Divine Corporation? Walang pagkakamali, tiyak na sagot ng accountant. Mula nang itatag ito, palaging nag-i-invest ang Divine Corporation. Sa huling 3 taon lamang ito nagsimulang kumita. At ang kasunduang pinirmahan ninyo kay Miss Lindbergh ay eksaktong tumutukoy sa 3 taong iyon. Matapos ang maikling sandali, idinagdag ng accountant na tungkol naman sa inyong bahagi sa kita ng Nock Group sa nakalipas na 3 taon, ito ang halaga. Halos mabulunan si Chris sa sarili niyang galit at tuluyang nawala ng masabi. Kaya alin sa 2 panukala ang pipiliin ninyo? Maingat na tanong ni Rodney. Ibibigay ba ninyo kay Miss Lindbergh ang buong Divine Corporation at 10% ng Nock Group o ibibigay ninyo na lamang sa kanya ang 20% ng Nock Group? Pag-iisipan ko muna. Pakiramdam ni Chris ay sumabog ang kanyang isip at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mr. Nock, dahil napakalaki ng usapin, kailangan ninyo ng mas maraming oras upang pag-isipan ito. Bakit hindi ninyo ibigay ang sagot ninyo mamaya? Mahinang paalala ni Jean. Tama, mabilis na nakabawi si Chris. Pag-iisipan ko muna at magdedesisyon ako mamaya. Pagkatapos nito, tumingin sina Rodney at ang iba pa kay Charlotte at hinintay ang kanyang sagot. Gaano pa katagal ang kailangan mo? Tanong ni Charlotte. Matagal nang nakatigil dito ang Board of Directors. Inaasahan mo ba na magpalipos sila ng gabi sa conference room? Dahil nandito na ang lahat, mas mabuting magdesisyon ka na, udyok ni Johan. Tama, lahat ay naghihintay sa iyo, dagdag ni Spencer. 30 minuto, galit na sabi ni Chris. Kailangan ko munang pumunta sa washroom. Pag-usapan natin ulit kapag bumalik ako. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis kasama si Jean at ilang bodyguard na sumunod sa kanya. Ang washroom ay palusot lamang. Malinaw na pupunta siya upang pag-usapan ang sitwasyon kay Mr. Gold, reklamo ni Lucy. Ano na ang nangyayari kay Mr. Nock ngayon? Bakit kailangan pa niyang humingi ng pahintulot kay Mr. Gold sa lahat ng ginagawa niya? Napansin ko rin iyon. Sa panahon ng pulong, parang ginagabayan siya ni Mr. Gold. Ilang mas batang miyembro ng senior management ang nagsalita ng may pag-aalala. Parang kakaiba ang kilos ni Mr. Nock mula nang bumalik siya. Nagbago na rin ang kanyang mga gawi, sabi ng isa pang sekretarya. Hindi siya nakatuon sa trabaho at hindi na rin niya sinusuri ng maayos ang mga dokumento. Sa halip, ipinapasa niya ang mga ito sa bagong sekretarya na si Jean at pinipirmahan na lamang ayon sa kanyang utos. Bukod pa roon, naglalaro lamang siya ng game sa kanyang opisina buong araw.